posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Don't Miss the Small Door. Humanity has always been fascinated with bigness, with grandness, with high visibility. Sobrang pinapahalagahan ng tao yung kitang-kita, yung maganda, yung attractive. In fact, advertising has brought attention-grabbing to dizzying heights. In spirituality, in Jesus' logic, in religion according to Jesus, the rules are reversed. According to Jesus, small is it. At ito po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, Don't Miss the Small Door, or Religion 101 according to Jesus, the basics of religion according to the Lord. Dear God, thank you for our freedom to worship. Thank you for enabling us to be here and to listen to your word, to be blessed by you, to bring and give to you our offerings, to praise you, to fellowship with one another. There's no better place where people can be than be in your presence and in the presence of the brothers and the sisters. We ask you, Father, to reveal yourself to us, to speak powerfully, to move in our midst, to be our speaker. Liberate us from ignorance. Let the truth and the power of the truth set us free. Use your servant as your instrument. Walk in our midst. Glorify yourself and bless us. In the name of Jesus we pray. Amen. Don't miss the small door. At ito po ang basics ng mga pananalig, part ng isa nating mini-series on Religion 101 according to Jesus. Matthew 7:13 to 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. May the Lord explain to us the meaning of this very powerful wisdom. So ang pasukin daw po ay yung makipot na tarangkahan o pinto, sapagkat maluwag, malaki ang pinto na patungo sa kapahamakan at marami ang pumipiling ito ang pasukin. Subalit, maliit ang pinto at makipot ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang ang pumipili dito. Kung atin pong bibigyan ito ng visualization, apparently ang kausap ng Panginoon ay nasa loob patungong labas. Kasi pinto, at pagbukas mo ng pinto, tsaka palang nandun yung daan. So the point of view is that from the inside looking out. And this is from the inside to go outside. And the gate to life, according to Jesus, is small. It is therefore inconspicuous, mahirap mapansin, unattractive, easy to miss. Siyempre kung maliit, madalang malampasan, madaling hindi mapansin. And it leads to a narrow road, difficult to travel, therefore for any traveler, unattractive. Ang daan daw po patungo sa buhay, hindi napapansin, hindi madaling mapansin, at ayaw pansinin kasi hindi maganda ang kanyang pambungad at mukhang hindi madali na ito ang daanan. What are the requirements of the small door? Kung maliit po ang pinto, ano ang mga hinihingi nito para siya ay madaanan? Unang-una, attentive search. Kailangan matalas ang ating mata at talagang masusing naghahanap at sinasadyang maghanap. Matthew 13:45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it.
So ang kaharian daw po ng langit ay maihahalin tulad sa isang perlas. Sa isang mahalagang perlas na sadyang hinahanap ng isang merchant o mamimili ng perlas. Hindi ito aksidenteng nakikita, hindi bigla na lamang na nakita sa isang sulok, hinahanap. At nung matagpuan daw ito, anong ginagawa ng merchant? Ipagbibili niya ang lahat ng iba niyang perlas na wala namang masyadong halaga para ipalit niya dun sa perlas na tunay na mahalaga. So, kailangan ng paghahanap. Matthew 13:44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy, went and sold all he had and bought that field. Isa na naman paghahalin tulad sa kaharian ng langit, isang kayamanan nakabaon sa isang bukid. At ano daw po, ang isang naghahanap ng kayamanan ito, nung makita niyang nandun yun, ibinenta niya ang lahat-lahat ng ari-arian niya upang mabili niya ang bukid na ito, at nang sa ganon, ang kaharian o ang kayamanan na ito na sumasagisag sa kaharian ay mapa sa kanya. So you want to enter life, you've got to really, consciously, intelligently, and consistently look for it. You don't just stumble into it. Kailangan may pagpapasya na hahanapin ko ang buhay at ito ay hindi ko pagsasawaang hanapin. What is the other requirement of the small door? It requires downsizing, very especially of self. Pagpapaliit, pagbabawas, pagtanggal ng maraming mga bahagi para magkasya. Kasi kung maliit ang pinto, hindi kasya ang sobrang laki na tao. So sa Matthew 5:29-30, Jesus speaking, if your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. So kung yung daw mata ay nagdadala lang sa'yo ng kasalanan at dahil sa matang yan, hindi ka makakapasok sa pintong ito dahil iba ang gusto niyang puntahan, bunutin mo na lang, dukutin ang matang yan. At kung ang iyong isang kanang kamay ay mahilig sa kasalanan at dahil dito hindi ito makakapasok sa makipot na pinto dahil namamaga sa dami ng kasalanan niya, putulin, mabuti ng kulang ka makapasok kaysa dahil lang sa kamay mo hindi ka tuloy nakapasok ng lubos. Siyempre, hindi naman literal ito. Baka naman mamaya putol-putol na mga kamay natin at wala-wala ng mata ang tao. Ito isag-isag. Ibig sabihin, anuman ang bahagi ng iyong buhay na nagbibigay sa iyo ng immoralidad, tuloy hindi ka makapasok sa pinto ng Diyos, tanggalin mo na lang yun. Hindi na mabaling mawalan ka ng ganitong saya, ng ganong pleasure, ng ganong hilig, kesa sa ipahamak ka ng hilig na ito at buong buo kang hindi makapasok doon sa buhay na yon. So downsizing of self. Also, the small door that Jesus talks about requires downsizing of baggage. Kung kayo ay sumakay na sa aeroplano at alam nyo na merong requirement yung size ng carry-on baggage o yung tinatawag na hand-carried baggage, hindi naman pwedeng yung hand-carried baggage nyo kasi laki ng maletang i-check-in nyo. Pero siyempre, kung masusunod tayo mga Pilipino, yun ang gagawin natin dahil ang dami natin pasalubong para sa mga nag-iintay sa atin. Kaya mga Pilipino, kahit na talagang pagkabiga-biga, tonelada yung hand carry, kunwari magaan. No? Pero talaga nagdurusa sa pag-ibig sa mga kamag-anak na gustong mapasalubungan ng mga karne norte. So ano po, hindi ka pwedeng pumasok doon sa pintong yon kung ang dami mong dala. Hebrews 12:1, let us throw off everything that hinders. One, of course, is material baggage. Kung sobrang napakarami mong gustong kamkamin, makamit, makuha, masarili, masolo, maagaw sa iba, hindi ka makakapasok. Dahil sa laki ng iyong dala, makipot ang pinto. Kaya ang sabi ng Matthew 16:26, what good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?
Pag makipot ang daan, dapat nakakalabas ka ng maluwag at nakakapasok ng maluwag. Tulad ng naikwento ko na sa iyo noon, yung sa isa pong mga pulo dito sa Pacific, ay napakadali nila manghuli ng mga unggoy sapagkat lalagyan lang nila ng pain ng nyog, yung malaking nyog, yung unggoy, bubutasan nila na kasya ang kamay ng unggoy. Tapos lalagyan nila ng magandang bato, halimbawa batong puti, batong makinis, doon sa loob ng nyog. Pag nakita ng unggoy na mayroong magandang bato sa loob, ipapasok niya ang kanyang kamay at hahawakan niya yung bato at pipilitin niya yung ilabas. Kung walang dala ang kanyang kamay, ay kayang pumasok at lumabas. Pero pag may dala na, hindi na pwede. At dahil hindi papayag ang unggoy na bitawan ang nahawakan na niyang bato, yung buong nyog ay nakatali o nakadikit sa isang mas malaking kung ano, mahuhuli na siya dahil hindi niya bibitawan yon. Kahit ayan na yung mga huhuli, hindi niya bibitawan. At ganyan-ganyan na maraming tao. Hindi mabitaw-bitawan si kumare, hindi mabitaw-bitawan si kumpare, hindi mabitaw-bitawan si bisyo, kaya ayan na si Satanas, sasakmali na siya, nahuhuli tuloy. Kaya kailangan magbawas ng bagahe para makapasok sa pintong ito. At ano daw naman po ang katuturan na mapasa inyo ang buong sanlibutan, subalit ang buong kaluluwa ay mabulid sa impyerno. There's also a need for downsizing of emotional and relational baggage. So yung baggage po na yan, mga kapatid, hindi lamang material na bagay, yung ding baggage ng puso, yung baggage ng relasyon. Tulad nga ng sinasabi natin, si kumpare, si kumare, si pag-ibig, si ganito, si ganon. Dahil dala-dala mo, buhat-buhat mo pa siya, hindi kayo makapasok. Dapat yan, ihagis mo sa bangin at nang mawalan ka ng dala at nang makapasok ka. 1 Kings 11, 1 and 3. King Solomon, however, loved many foreign women. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in church love, and his wives led him astray. Si Solomon na pagkarunong-runong, pinakamarunong na nilikha, may weakness, maiibigin. At dahil umiibig siya dito sa kanyang maraming mga kulasisi, at dahil kung ano-ano at kung sino-sinong Diyos ang sinasamba ng mga babaeng ito, ay nadala nila si Solomon sa pagkakamali dahil sa kanyang pag-ibig. Yang pag-ibig na yan, napakaraming ipinapahamak. Kaya dapat ay marunong tayong umibig, una sa Diyos, at umibig tayo sa tao na pinapayagan ng Diyos na ibigin natin. Sapagkat may mga pag-ibig na talagang hindi dapat nang pinalalago, dapat ay pinupuksa agad. Tulad ng nangyari kay Solomon, marunong pa naman siya, pero nasayang ang karunungan dahil umandar ang puso. Ang puso ay iilalim sa karunungan at nang hindi tayo ipinahamak niyan. Also, we need to downsize our religious baggage. Alam niyo naman po ang relihiyon, notorious for being very biased, self-righteous, judgmental, and closed-minded. Kaya yung mga taong may mga nakaugalian na ng paraan ng pananalig at relihiyon, pag dinala mo ng katotohanan ng Biblia, ayaw ka nang pansinin, galit na sa'yo. Kasi yung tradisyon na niya ang mahalaga sa kanya. Kaya ang sabi sa Mark 7:8, "You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men." Binibitawan ninyo ang mga utos ng Diyos at ang pinanghahawakan ninyo ay mga kaugalian lang ng tao. Dapat handa ka na ipasailalim ang kaugalian, anuman yan, sa salita ng Diyos. At kung kailangang palitan ang kaugalian para sumang-ayon ito sa katuroan ng Diyos, yun ang gawin. But many people will not be able to enter that narrow door because of their religious baggage. Sa dami ng props na dala, hindi makakapasok. Sa dami ng alaga, sa dami ng mga pinahahalagahan ng mga religious items, hindi makakapasok. The requirements also of the small door includes effort, pagsisikap. Matthew 11:12, "The kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men
lay hold of it. Kailangan may force. Philippians 2:12, continue to work out your salvation with fear and trembling. Huwag kayong magpadaya, huwag kayong magpalibang. Kailangan lagi kayong nagsisikap na habulin ang mga dapat habulin at iwanan ang dapat iwanan at pasukin ang makikipot at maliliit na pintong ito. Hindi lang ito minsan may pinto, tapos pag napasok mo, tapos na. Sapagkat ang daan na makipot, mamaya magwawakas na naman sa maraming mga pinto. Meron na namang malaki, may maganda, may umiilaw, may makipot na naman. Hahanap ka na naman, saan kaya ako dito susuot na pinto? At pagpasok mo doon, meron na namang makipot na landas. At pagkatapos, marami na naman uli mga pinto. Mga kapatid, araw-araw halos, may pinto tayong pinagpapasyahan kung papasukin o lalampasan. Araw-araw meron tayong desisyon na ginagawa. Ito bang madali o yung mahirap? Yung kaakit-akit ba o hindi? Ito bang pinto that leads to life or that which leads to destruction? Kaya huwag yung isipin na minsan kayong na born again, napasok nyo na yung maliit na pintong yon, you're okay. Kasi hindi lang salvation ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan yung kingdom of heaven. And the kingdom of heaven, while it can mean salvation, while it can mean the second coming of Jesus that Christians believe in, it can also mean, and very importantly, it means the rule of God in your heart today, now. Kingdom now, heaven now. And for that to happen, we have to make the right choices all the time. O eto, parang ang laking pinto, ang sarap pasukin itong nanliligaw na ito. Mukhang siya ang mayaman, siya ang ganito, siya ang ganon, pero malayo pala siya sa Panginoon. Ito naman, makadyos nga, pero nako naman, walang kotse. Mahirap na daan ito. So pipili naman si babae, saan akong pinto papasok? Ang daming pinagpipilian ng tao. Araw-araw, minu-minuto. So we need effort. Luke 16:16, the good news of the kingdom of God is being preached. And everyone is forcing his way into it. So that's a requirement. Another requirement of the small door is humility. Natatandaan ko merong isang napakatagal ng pelikulang Tagalog na merong magsing irog na nag-i-imagine na magpapagawa sila ng bahay. At sabi nila, pag dito tayo magpapatayo ng bahay, ang pinto, bababaan natin, mababang mababa, para lahat ng pumapasok sa bahay natin, nakayuko agad sa atin. Kaya palang nililiitan, because a small door requires humility. 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under God's mighty hand. So yung mga malalaki na grand door na tumutugtog ang mga trompeta pag pumapasok ka, hindi yon ang tinutukoy ng Panginoon. A small door that sometimes in its smallness may require you to stoop. Baka gagapang ka pa para makapasok dito. Kaya sasabihin ba, huwag na lang, doon na lang tayo sa madali. The small door that Jesus is talking about requires a downsizing of many things and the increase of insight and discernment. Kailangan ito insight. Kailangan matalino. Namimiling mabuti, hindi basta-basta pumapasok. Hosea 14:9, who is wise? He will realize these things. Who is discerning? He will understand them. The ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but the rebellious stumble in them. Sabi niya, sino sa inyong marunong? Mauunawa nyo ito. Sino sa inyo ang malalim ang pangunawa? Mahuhukay ninyo ang lalim nito. Sabi niya, ang lahat ng pamamaraan ng Panginoon ay tama. At yung mga matuwid, lumalakad sila sa daan na ito. Pero yung mga masama, hindi sila makalakad sa tamang daan. Natitisod sila, natutumba sila, ayaw nila dito. Kaya napakahalaga na yung puso ang unahin. Sapagat yung puso natin ay pag nasa tamang lugar, pagka nasa tamang kondisyon, nakikilala natin ang dapat kilalanin, nabubuksan ang dapat buksan, nilalakaran ang dapat lakaran. Ang lahat ay nasa pagpapasya, ang lahat ay nasa pag-iisip. Kaya sabi, be transformed by the renewing of your mind. Ano bang hilig natin? Yung lang madali, yung lang maganda, yung attractive? O naghahanap pa tayo ng tunay na nararapat? Now, what are the requirements of the narrow road? Pinag-usapan na natin yung requirement ng narrow door. Ito naman yung narrow road. In addition to the requirements of the small gate, it requires smallness or absence of vehicles or many types of vehicles.
Pag ang nakita mong kalsada ay makipot, hindi ka na pwede magkotse dyan. Baka pwede ka nalang magbisikleta. O kaya, hindi pwede ang bisikleta, dapat lakarin. Maraming hindi papasok doon dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang sasakyan. Kung anumang sasakyan yon. Another requirement of the narrow road is constant watchfulness en route. Habang nandun ka, nagbabiyahe, pag makipot ang daan, hindi ka pwede magpabaya. Nagbabantay ka dahil any moment pwede ka mahulog. Kaya ayaw ng ibang dumaan doon. Ganon din ang pamumuhay ng espiritual. Any moment pwede tayong magkamali, kaya maingat. Sabi, be watchful. In 1 Corinthians 10:12, be careful that you don't fall. Another requirement of the narrow road, limitation or absence of walking companions. Marami sa atin ang gusto, maraming lakad-lakad, akbay-akbay, kapit-kapit pag naglalakad, pero pag makipot ang daan, hindi pwede yon. Kung minsan, dalawa lang ang pwede mong kasabay, kung minsan isa, kung minsan wala, dahil ang kipot. So yung laging mahilig na may mga barkada, mga kasama, hindi nila maiibigan ng daan na ito. At sa ganito pong makipot na daan, kitang-kita natin yung pamamaraan ng Diyos. Dahil makipot, natural, may nauuna at mayroong nasa huli. So meron kang leader at meron ka ring dinadala at inaakay. Mahirap magsabay-sabay. Kaya kahit sa gawain ng Panginoon, there is a chain of command. Hindi pwedeng pare-pareho at sabay-sabay because the road is narrow. It's a very beautiful visualization even of other realities concerning the kingdom of God. And what is the conclusion of Jesus about the reality of the big and the small doors? Only a few find the small gate. Because it is narrow. Madaling lampasan. Madaling malampasan. Madaling mamiss. Nasubukan nyo na ba na meron kayong hinahanap na address? Tapos ang liit-liit ng number, ang liit-liit ng pinto. Ang lote pala nila, isang hakbang lang, lampas ka na. Hindi mo makikita kung mabilis ka. Kaya ang sabi, ang naglalakad ng marahan, kung matinig kayo mababaw, ang naglalakad ng matulin, kung matinig kayo malalim. Kung may hinahanap ka, kailangan maingat at hindi nagmamadali. Lalo naman kung ang hinahanap natin, mga kapatid, Kingdom of Heaven, Kingdom of God. Pwede bang padalos-dalos? Pwede bang pabigla-bigla? Madaling malampasan ang maliit na pinto. And Jesus teaches that it is the gate to enter, not the big, grand one. So let's talk about the big grand one, the gate to destruction. Ano ang description? It is wide. Therefore, visible. Madaling makita. Malapad, conspicuous. Therefore, inviting. Para yung nakikita nyo ng mga gate ng mga subdivision. Akala mo papasok ka sa kaharian ng Roma o sa imperyo ng Greece o kaya ay papasok ka sa palasyo ng mga Diyos sa Olympus dahil pinapaganda nila yung gate para maganya kang pumasok. Yung palating si 70 square meter lang ang lote sa loob. Bagamat salamat at marami sa ating makaka-afford ng maliliit na lote, pero mapagpanggap yung gate. Kung minsan naman bako-bako yung kalsada at wasak-wasak. Naku, ang laki-laki ng gate, hihingan ka pa ng ID. So, parang hindi yata bagay sa subdivision na ito, ang gate na ito. No? Masyadong pretentious. But in a much, much bigger way, this is the gate that leads to destruction. Very attractive, very promising, so it entices those who don't think well. Nadadaya ang hindi mga maingat because it looks prestigious, desirable, and more than anything else, it looks easy to enter. Alam niyo naman ang mga taong napapahamak, yung mga maghahanap lagi ng madali. So pag mapaghanap ka ng madali, madaling pera, madaling paraan, madaling ganito, madaling ganon, you will cut corners, you will sell your soul to the devil para madali. Yan ang mga napapahamak. Si Moses po namili between the narrow and the wide gate. Hebrews 11:25, referring to Moses, he chose to be mistreated along with the people of God
meaning the small gate, the narrow way, rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time, meaning the big gate, the wide road. So hindi bago ang turo ni Jesus. Alam niyo po, si Jesus ay napakagaling lang na pagmukhaing bago ang mga dati ng mga katuruan na kinalyo na ang puso ng mga Israelita sa pakikinig, wala ng talab. That's why the Lord is very good at reinventing ways to present old truths as if they were entirely new. But what he was saying was really very, very scriptural. The gate to destruction leads to a broad road. It is easy to travel. And you know why it's attractive? Because it accommodates gigantic sizes of personalities. The wide road accommodates gigantic sizes of egos, baggage, company, vehicles. Dala mo lahat. The big door can mean pleasure and lust, riches, power, fame. Madaling makita ang pinto, but it leads to nowhere. At ito naman talaga ang hinahanap, hinihintuan, minimithi ng lahat. The big door that offers lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Sadly, disproportionately to its size, it really promises nothing but hardship. Kaya ang gusto rin ng mga tao, yung kasya pa rin ang kanilang ego. Ayaw nilang umattend sa mga fellowship na hindi sila laging magte-testimony, hindi sila laging paakyatin ng entablado, hindi sila laging binibigyan ng pansin, pinapalakpakan, kinikilala. Kaya may mga tao po lipat ng churches, lalo yung mga malalaking donor. Pag nagdo-donate, hindi mo ina-acknowledge, hindi mo sinasamba, hindi mo binibigyan lagi ng mga papel na sikat sila, lilipat sa iba kung saan sila laging kinikilala, laging pinapaiyak, laging pinapakanta, laging binibigyan ng spotlight. Dahil gusto nila, dala-dala nila sa loob ng church yung ego nila. Eh kung malaki ang yung ego, makipot yung pinto talaga ng Panginoon, willing ka dapat iwan yan. Willing ako dapat na hindi binibigyan ng VIP treatment. Willing ako dapat na hindi laging kinikilala. Because this ego is a big baggage. And the big door and the wide road allows you to bring your ego in. That's why a lot of people like it. But real serious people, those who are serious with God, will downsize everything just to enter the important door. Ano ba yung life ang pinag-uusapan dito? Tulad ng binabanggit natin, it can mean eternal life, the next life. But more than that, what the Lord has really been teaching more often than others and other topics is spirituality now. The kingdom of God now. That is where Jesus has been misunderstood by many. Akala natin lagi na lamang yung next life ang topic niya. No. The Lord was very concerned with the present time, with the lives of the people in their present environment. Kaya nga yung mga religious leaders na lagi naghihintay at nagtuturo tungkol sa darating pang kingdom, tinanong si Jesus. Sa Luke 17:20-21, once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you." Sabi, kailan ba darating ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos, hindi naman darating na parang isang okasyon na alam mong nagsisimula na. Hindi yan darating na parang isang tao o event o parada na ayan, dumarating na. Hindi yan dumarating na parang isang lugar na bumababa mula kung saan. Sasabihin mo, eto dito bumaba o doon nagpunta. Sabi niya, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Because the kingdom of God that I'm talking about is within you. It is the rule of God in your heart. It is the reign of the divine in your lifestyle, in the way you think. Kaya kahit wala pa yung hinihintay natin na second coming, wala pa yung dumarating na kingdom of God na sa panahon pa ng kinabukasan darating, pwedeng ma-advance na yan sa puso ng mga nananalig at sumusunod. Nasa kalooban ng tao ang paghahari ng Diyos. Hindi ito lugar, hindi ito oras, ito'y sa paghahari ng Diyos sa kalooban ng tao. Kaya ang kailangan para maghari ang Diyos sa ating kalooban ay pagbabagong loob. Sabi ng iba, paghuhunos dili. Hunos, of course, meaning to change. Kaya yung ahas na nagpapalit ng balat ay naghunos ang ahas. And dili, bulay-bulay, pag-iisip.
Sabi, gusto nyo maghari ang Diyos sa inyong buhay? Palitan nyo ang paraan ng pag-iisip nyo. Dahil sa paraan ng pag-iisip ng maraming tao, hindi kasya ang Diyos. At ano itinuturo ni Jesus dito? Para palitan nyo kung paano kayo namimili ng pintong pinapasok. Kung gusto ninyong maging totoo sa inyong buhay ang kaharian ng Diyos. The way to life, the way to heaven and the kingdom now is found through careful observation, listening, watching, and search for the nearly invisible gate. As we have mentioned, the gate is not always conspicuous, it's not always noticeable, attractive, not easy. So ano po ang mga small door sa buhay natin? A correct, a biblical, religious point of view. It's a small door because there are many big doors that can accommodate even your biases. Spiritual growth is a small door. Kaya nakikita niyo po sa atin, meron tayong mga malalaking worship, ang daming uma-attend, pero sabihin mong, umattend kayo ng Bible study. 8:45 to 10:15 may Bible study. Kahit sa first service natin na libu-libong uma-attend, sasabihin natin, huwag muna kayong umalis. Meron tayong salvation class, meron tayong basic growth class. Pag gumraduate kayo doon, meron pang advanced growth class at marami pang iba. It's a narrow door. Imagine you will stay another 1.5 hours. Mababawasan ang oras ng paglalaban, ng pagmamall, ng pamamasyal, ng pagluluneta. Uupo ka na naman doon at makaari kang mabagot sa isa sigurong gurong mahinang magsalita. It's a small door. So few enter it. Even among the people of God. Pag sinabi na natin, tuwing linggo ang mga youth, 15 or 13 to 25 years old, 8:15 na naman hanggang 10:15, merong ginagawa dyan sa Green Garden. Dalhin nyo ang mga youth. Libu-libong mga youth, ilan na naman attend. It's a narrow door. Pag sinabi mo na meron tayong training, yung mga gusto mag-train para kayo maging teacher, may uma-attend din, pero maraming hindi. Because it's a narrow door. Abala yan sa pagmamall. Abala yan sa family time. Abala yan sa pagpupunta sa parlor. Abala yan sa kung ano-ano, pag-grocery. So, few people enter it. Tanungin yung katabi nyo kung may enter siya dyan sa Bible study. Sabi ng katabi nyo, pareho lang tayo. Hindi naman tapos-tapos ang ino-offer nating klase. O gusto pa ng growth, meron pa tayong mga satellite groups during the week. May services na naman, talagang hanggang kaya mo at gusto mo, meron. Pero gaano karami pumapasok? It's a narrow door. Abala sa buhay yan. Kaya huwag na tayong lumayo mga kapatid kung sino pinag-uusapan natin dito. We're talking about ourselves. Huwag nyo nang ilayo ang topic. Lalo na pag ministry, o sino na maglilingkod? Sino ang sasama sa ating relief operation? Halimbawa, doon sa baha, doon sa pumutok na bulkan, dito at doon. May sasama rin, pero mas konti because it's a very narrow door. Pastor, maputik po ba? Ba't yung tinatanong? Kasi anong boots po ba isusuot ko? Hanggang tuhod, hanggang singit, hanggang bewang? Kung lumusong kayo sa putik ko, talagang gusto yung tumulong. Kaya iba, sige, send my regards. Pero hindi na sila kasama. Because it's a very narrow door. Pero ang sabi ni Lord, ano sabi niya? Whatever you do to the least of this, you do to me. Gusto niyo talaga maka-fellowship si Lord? Dapat nandun tayo kasama ng mga nahihirapan, nakikiisa tayo sa mga nagdurusa, sa mga nagugutom, sa mga giniginaw, dahil nandoon ang Panginoon with the least of the people in society. Pero mahirap yon. Gaano karami bang tao ang sumama kay Jesus sa Kalbaryo? Nung nagpapakain, hindi ba? Nabilang pa, 5,000 ang kumain. Pero nung aakyat sa bundok ng Kalbaryo, walang sumunod. Konting babae lang, mangilan-ilan. Dahil mahirap yun eh. It's a narrow door. What is your narrow door? Na kahit tagal-tagal na kayong napakatagumpay na umiiwas sa narrow door na ito. Pero ang sabi ni Lord, you want life? It's through this narrow door. And this is not just salvation or eternal life we're talking about. The meaning, the spiritual meaning of life here and now. Mahalaga.
But as we have said, the smallness of the door requires a decreasing of oneself. Tulad ng sinabi ni John the Baptist, nung sumisikat si Jesus at damadami ang sumusunod, sabi niya sa John 3:30, He must become greater, I must become less. He must increase, I must decrease. The small door requires an increase in vision, in sensitivity of the Spirit, and to the Spirit of God, and an increase in discernment. Mark 8:18, do you have eyes but fail to see, and ears but fail to hear? So Jesus teaches that great things may come in small ways, inconspicuous, silent, unpretentious ways. Therefore, reflection, stillness is needed. Para natin makita ang dapat makitang maliliit naman, marinig ang mahihinang tinig na nagmumula sa Espiritu ng Diyos, dapat tayong manahimik, magbulay-bulay, mag-isip. Big things may actually be just vexations, deceptions. Big things may actually lead only to destruction. So do not be deceived by looks. Huwag padadaya sa nakikita ng mata. 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So another insight into how God thinks. Hindi lang yung nasa labas ang tinitingnan, hindi lang yung attractive na panglabas, yung kalooban ang mahalaga. So hindi lamang yung attractiveness ng pinto ang tinitingnan, yung attractiveness ng road, kundi saan ito patungo. Kahit bigyan ako ng ginhawa at ng sarap na panandalian, saan ako patungo sa tinatahak kong landas na ito? What small doors to life could you have missed? It's a very important question. Ilang taon na po kayo ngayon? Gaano karami ng mga pintong mga dapat pasukin ang di nyo pinasok, nilampasan o nalampasan? Balikan nyo mga kapatid dahil nandun pa yon. What golden opportunities for spiritual growth, refinement, for moves nearer to perfection in the spiritual way have you missed because you chose the big and attractive door? At hindi lang yon, what small doors to life that Jesus is talking about would you still miss? Matapos itong ating masinsinang usapan na ito, baka maya-maya lang may lampasan na naman tayo dahil hindi na naman attractive kahit alam nyong yun ang tama. And what big doors to destruction have you entered? Mga kapatid, listen to me. Ano nang magaganda sa simula, attractive na mga pinto, ang sinuot ninyo, tapos yun pala, ang wakas ay ganyan. Napapahamak ang inyong kaluluwa. Big sizes, big numbers, big claims. Pero mali. Ano yung dapat gawin kung pinasok nyo na mga kapatid? Atras agad. Kuminsan, nagkakamali tayo, nakakapasok tayo sa mali. Pero nakita nyo ng mali, huwag nang tumuloy. Umatras na kayo agad. Be sensitive. Be spirit-led. And God will show you that small door to life. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. That is through the big door. I have come that they may have life and have it to the full. That is make every day. John 10:7, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. From the King James Version. John 10:9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. In John 14:6, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. If Jesus is the way, if Jesus is the door. So kung sobra kayong nadadalian ngayon, baka iba ang sinusundan nyo, dahil sabi niya, hindi madaling sumunod sa Kanya, may paghihirap, may sakripisyo. Bagamat merong kagalakan, may kapayapaan, pero may hirap yan. Kasi, sabi ni Lord,
dumaan ka sa dinaanan ko. Gusto mong makarating doon sa resurrection, dumaan ka muna sa death, sa cross, dumaan ka muna doon sa Golgotha, dumaan ka muna doon sa Via Dolorosa. Hindi yung gusto mo mag-shortcut, sumama ka na lang sa akin sa paradise at hindi mo dadaanan ang dinaanan ko. There are many small doors. Balikan natin ang mga na-miss natin ang mga small doors, mga kapatid. At lumabas sa mga pinasok na mga mali, subalit mukhang magagandang mga pinto. Hindi huli ang lahat. God is God of restoration. Kung nagkakamali ang tao at kinikilala niya nagkamali siya, it is never too late. Life is full of opportunities for godliness. Dear God, thank you for your reminder. Salamat po, Panginoon, sa katuruan na ito. Kung meron sa amin ang mga nagkamaling nilampasan ng mga maliliit na pinto, alam man o di alam ang ginagawa, palinawin mo ang isip namin ngayon, Panginoon, at balikan ang mga opportunities na ito. Kung sobra lang namin pinapadali ang aming buhay, O God, kung ang pananalig sa iyo ay isa lang motif, ang relihiyon ay isa lamang compartment ng buhay namin, ituro mo sa amin, Lord, that our life must center on you and on your church. That we live to glorify you. Hindi kami nabubuhay para maghanap buhay, nabubuhay kami para luwalhatiin kayo. At naghahanap buhay lang kami para kami mabuhay at maluwalhati kayo. Huwag kaming malito sa mga bagay na ito. Ituro niyo, Panginoon, sa amin, kung meron man sa aming mga kapatid, ang may mga pinasok na malalaki at magagandang pinto na patungo sa kapahamakan, turuan mo kaming umatras ngayon din, Panginoon. Bumalik at maging marunong, madadasalin, mapili sa pinapasok naming pinto. You said, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it shall be open to you. Lord, we ask for wisdom. We seek your wisdom and we knock at your door and ask you, make us wise. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan. Hanapan natin ang application sa buhay ang mga narinig nating paalala. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Don't Miss the Small Door.
maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaruin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagbabagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Bakit matamis ang spaghetti ng Pilipino? Yung spaghetti naman talaga, maasim yan eh. Sinisikmura naman ang Pilipino kung kakain nun. So anong gagawin niya sa spaghetti? Tatamisan niya, ibabagay niya sa kanyang panglasa. Akala ng mga tao, westernized ang Pilipinas. No. Westernization is just a thin veneer. When you scratch on that very thin surface, you will find the indigenous Filipino alive and kicking. Tulad ng spaghetti. Iniiba natin ang mga dumarating, pinababagay natin sa ating panlasa, and it is a tool to survive. And sometimes not only to survive, but also to prevail. So, gusto nating matamis ang spaghetti, tamisan, Pinoy eh. Taglay ang ligaya ng kaligtasan, alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Uktawin ang nahihimling na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Pagsamba
Ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, kabaitan mo, ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, kabaitan mo, ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!